Nagtatalo-talo kami kung ano ba, 232 ba o 195, 185. Pansin ko dito sa Aerox natin, parang may lumalangit-ngit. Alam mo yung galing kang buwelo, medyo may lumalangit-ngit siya, hindi ko alam kung ano. So tumutunog pa rin mga brokies eh. Ano na yung inayos mo kanina? Sa clutch lining, di ba? Hindi madali. Kasi kung papansinin mo sa Aerox ngayon, kung didiin ka, halos pare-pareho na lang kayo ng forma eh. Ganoon naman lagi yun, di ba? Pagka, yun o, may lumalangit-ngit. Hindi ko alam kung naririnig eh. Ay, what is up bro, Storky here, and again we are back with another video. Yes, we are back. So for today's video, pupunta lang tayo kay Chevy Project. May install tayo mga federal parts sa Mio niya. Tapos may papacheck din tayo dito sa Aerox. So tara, samahan nyo ako boy. Wala ng traffic boy. Saturday, my favorite day. Dito lang kasi napapansin ko dito sa Aerox natin, parang may lumalangit-ngit pagka medyo paangat. O kaya yung alam mo yung galing kang buwelo, medyo may lumalangit-ngit siya, hindi ko alam kung ano. So pa-check natin. Kasi last time may tumutunog dito. Naayos na nila Chevy. May pinalitan na bearing ba or something, parang ganun. So ewan ko anong ngayon, anong eksena. Pero nangyari si Okya. Nalim nun oh. Check lang din natin. Nakaka-irita pag naririnig ko eh. Ang init. Ang init, ang ina. Ha? Kaya nga eh. Napakatindi ng init. Uy, ang lala. Anong oras nang init pa din. Ang ina. Yung mga nakaraan nag-uulan eh. Pero para sa akin mas okay na tong mainit kaysa umuulan. Mas madali gumalaw, lalo na pag nakamotor ka. Tsaka perwisyo rin pag umuulan ngayon. Ano eh, alam mo naman yung baha-baha, walang palag eh. Kahit kaperanggot na ulan lang, baha ka agad, muntang eh. Traffic. Traffic kiki. Malapit-lapit na tayo, boy. Dami na namang tao. Sir, pwede ba mag-walk-in? Ganda na ng shop nyo ah. Sir, pwede ba mag-walk-in? Ang init gagi, sobrang traffic. Ayun yung lining. Ito kasi, yung CRS8, matigas talaga yung lining yun. Kaya ang terno mo talaga dyan, yung bell ng RS8 yun. So yun yung parang parang may lumalangit-ngit. Kala ko may papalitan eh. Sabi nyo kasi, kaya na palit makina eh. Yun talaga. So yun lang palang gagawin mga brokies. Tignan natin kung mawawala. So nilinis lang mga brokies ni Nogi yung clutch lining. Kasi yung mga pud-pud daw pala nun, doon na pupunta. Kaya para nagbi-build up siya, ganun. Testing muna natin. Testingin natin. Pagka hindi, kaya na, babaan nyo na yung makina nyo. So tumutunog pa rin mga brokies eh. Ano na yung inayos mo kanina? Sa clutch lining, di ba? Hindi madali. Ito kasi full R receipt yan. Tama ba? Full R receipt to, di ba? So
So, okay na yung sa may clutch lining. Yung torque drive naman na yung check. Mga brokies, pinalitan ng stock na bell. Ito kasi yung sa atin. Nakadalawang linis na. Nakadalawang linis na. Tumutunog pa rin eh. Pero nung pinalitan ng stock, wala na, good stock. Oo. So, palit tayong bell. Ito ba? Bell ba tawag dito? Tayo dyan. Okay. We are done mga brokies. Hindi nakuha sa linis yung sa ano eh, sa bell. Doon na tayo umiingay. Kaso pag hindi pa rin nawala yung ingay niya, need to ipag-groove. So balik na lang natin. Testingin muna natin. Baka lumapat naman daw ngayon. Let's see. So pauwi na tayo mga brokies. So hindi nakuha sa linis yung sa bell. May tumutunog pa rin eh. Pero last resort, pag hindi pa rin nawala, ipapa-regroove daw. Regroove ba yung tamang term? Correct me if I'm wrong ah. Tanga tayo sa mga ganyan eh. Basta nangyayari kasi sa kanya, kunwari, 'di ba, galing ako sa hams. Paangat lagi. Basta pag galing ka sa buwelo, bigla siyang parang may lumalangit-ngit. Wala namang problema sa takbo. Hindi naman siya yung parang pigil or dragging. Kaso nakakairita yung parang, alam mo naman, pagka medyo OC ka, may mga lumalangit-ngit, hindi ka mapakali. Alam mo yung ganong feeling. Pero yun, tingnan natin kung ano magiging galaw. Minor lang. Napatambay na lang tayo diyan kay Sebi, tapos tinignan din tayong dami niyang mga bagong pyesa, boy. Kaya nakaka-inspire. Kaya ayaw pumupunta dyan sa totoo lang. Kasi ano eh, mabubudol ka nang wala sa oras eh. May papauso daw sila bago ngayon ano eh, Taiwan concept. Parang ano eh, mga Shark Factory yung brand na mga suspension, electronic, yung ewan ko, nilabas ko sa Facebook page eh. Check nyo na lang din. Dami niya mga bagong parts. So para sa mga didiin dyan, boy, check nyo. Malupit-lupit yun. Medyo makatilan talaga yung presyo eh, pero kakaiba ka. Kasi kung papansinin mo sa Aerox ngayon, kung didiin ka, halos pare-pareho na lang kayo ng forma eh. Yun nga, yun talaga, medyo ano ka, one of a kind. But it comes with a price. Ganoon naman lagi yun, di ba? Pagka, yun o, may lumalangit-ngit. Hindi ko alam kung naririnig eh. Basta pag galing ka sa tigil, tapos bigla kang magagas ng malakas, parang yung bubuelo ka, ganoon. Let's see. Nagtatalo-talo kami kung ano ba, 232 ba o 195, 185. Kasi pag nag 232 ako, ewan ko, takti kasi ang daming mga nega sa 232 eh. Parang mahirap daw i-maintain. Siyempre, naniniwala naman ako, pero meron din kasing mga kaya naman eh, na pinang-Philippine loop pa nga eh. Yan sila, ewan ko, kilala nyo si DK. Yan, 232 yun na talagang malala magmotor. I mean, when I say malala, talagang legit na rider. Yung iba naman, ang kwento, yun nga, kumbaga nagkakaaberya. Hindi naman yung tipong sirang-siraso, nasasabugan or something. Hindi naman ganun. Kaso nagkakaaberya sa daan. Ako, syempre, goal ko naman dyan, gusto ko naman, alam mo, may peace of mind ka na pwede mo siyang gamitin pa rin kahit saan.
Hindi naman natin siya wawalwalin lagi o, 'di ba? Pero masarap pa rin yung alam mo yun, gusto kong sumama sa mga tropa pag magke-Quezon sila o Kaliraya o saan mang malalayo. Hindi ako kakaba-kaba, ganun. Kasi kung gusto ko naman ng sobrang bilis na top speed, feeling ko naman hindi na yun yung hindi na yun yung ini-aim ko, no. Mahirap lang siguro pagka puro 232 yung kasama ko. Alam mo yun, at ako lang yung 195 or 185, medyo dun talagang ramdam ko yan. So depende rin, hindi ko alam boy, litong lito ako, pero gusto ko na rin kasi talaga magkarga eh. Comment down below nga, ikaw kung naka 232 ka, ano yung mga pros and cons, kung naka 195 or 185 ka, kamusta ba siya? Let me know your stories mga brokies, para lang wala lang. Ang hirap din kasi syempre pagka nagkarga ako, utya, walang atrasan na sa vlog to, para mabawi-bawi naman natin ng konti, no? Real talk lang. Sayang naman yun pagka hindi ko mabablog, 'di ba? Parang eng-eng lang ako nun. Siyempre vlogger tayo, may ma-ROI man lang tayo kahit konti. So mapupwersa ako mag-vlog niyan. Charot. Pero let's see boy. Let's see. Tulad nito, parang ibang-iba na itsura ng motor nyo. Iba na rin yung tunog. Ang kargado malala eh, no? Sa atin, ano ba to eh? Baby. Parang baby lang. So, yun lang. Balikan ko kayo kung anong plano natin. Medyo nalito ako dun sa usap-usap namin eh. Kasi yung kay Bin 185 lang ata eh. Tama ba? 185 ba na 195? Basta yung pang truck, yung truck bike niya. Kung sakasakali kasing 232 man yan o 185, 195, basta didiin tayo sa ECU para hindi na tayo gagastos ulit. Yung sagad na Super X ba yun? Yung eraser na Super X, no? Eh meron palang mas bago ngayon, lalong mas mahal. Basta na overwhelmed na naman ako sa information eh. Ang talaga pag pumupunta ako kay La Sebi Project, ang hirap, ang sakit sa ulo, nakakapagod mag-isip. Ay nako. Yun lang mga brokies, again, tapusin na natin yung vlog dito. Pahinga ko muna yung utak ko, kasi for sure mamaya mabubuyat na naman ako kaka-marketplace. So that's it. Kumain tayo at magparami. Peace out.